Sama-sama tayong magiging saksi! Igang sinampanan ng reklamo ang ospital kung saan nalapnos ang balat ng 9 na taong gulang na lalaki. Ang bata nabanlian ng mainit na tubig na inilagay sa surgical glove. Saksi, si Rafi Tima. Na-confine sa isang pribadong ospital sa Quezon City nitong Enero ang isang batang 9 na taong gulang. Iha-hot compress daw sana siya ng isang nursing aide dahil masakit ang tiyan. Pero ang pinaglagyan ng mainit na tubig, surgical glove. Sabi ko, safe ba yan? Sabi naman niya is, Mom, tried and tested na po ito. Yun ang sabi niya. Ito po talaga yung gamit namin. Nang biglang sumigaw ang bata, yun pala, sumabog na ang surgical glove at tumapon sa bata ang mainit na tubig. Instead, tanggalin niya muna yung mga damit, yung pajama. Hindi, niyakap niya ang anak ko at sinabi niya pa, sorry mom, sorry baby, sorry mom, sorry baby. Lapnos ang balat ng tiyan, hita, singit at maselang bahagi ng bata ay kinasasama ng loob ng pamilya. Sa 3 linggo nilang pananatili sa ospital dahil sa insidente, tila isinantabi raw sila ng ospital. Alam mo, lagi lang sagot sa akin, Rafi, is nag-uusap pa po, nagmi-meeting pa po. Sabi ko, it's been a week. Every day ako naghihintay sa inyo pero hindi kayo, wala kayong yung initiative na pumunta sa akin. Hindi na pinabayaran sa kanila ang gasto sa ospital pero pinapapirma raw sila ng quit claim bago lumabas ng ospital. Wala daw kaming habol, anything sa kanila paglabas namin. Hindi niyo po pinirmahan? Hindi ako pumirma. Kahapon, sinampahan na ng NBI ng reklamong gross negligence resulting to serious physical injury ang presidente ng ospital. Para ma-explain din nila kung mayroon ba talagang kapababayaan dun sa side nila, hindi lang yung side nung complainant ang makuha namin. Pero despite na binigyan namin sila ng chance, ayaw pa rin nila mag-cooperate. Sinubukan namin kunan ng pahayag ang mga kawani ng ospital pero ayon sa isang nakausap namin sa telepono, hindi raw muna sila makapagbibigay ng pahayag. Ang ina ng biktima, desididong panagutin ng ospital, lalo pat posibleng magkaroon daw ng pangmatagalang epekto ang insidente sa kanyang anak. At para hindi na ito maulit sa iba, para sa GMA Integrated News, ako si Rafi Tima ang inyo, saksi! Patay ang isang batang 4 na taong gulang matapos mahulog sa isang kondominium sa Cebu City. Mula sa ika-27 palapag, bumagsak ang bata sa canopy sa 3 palapag ng kondo. Lumabas sa investigasyon na lumusot ng bata sa bintana ng kondo noong bumaba saglit ang kanyang ina sa ground floor. Tulog daw ang bata nung iniwan ng kanyang ina. Hindi naman nagpaunlak ng panayam ang ina ng bata sa GMA Integrated News. Magbibigay naman ang management ng kondo ng suporta sa pamilya. Posible maharap sa kasong paglabag sa Anti-Distracted Driving Act ang bus driver na nahulikam na abala sa isang mobile game habang nagmamaneho ng bus. Paliwanag naman ng driver, hindi raw siya naglalaro. Saksi, si Joseph Moro. Habang nagmamaneho, nahulikam ang bus driver na ito na gumagamit ng cellphone, tila isang video game, ang kanyang pinagkakaabalahan. Mabagal naman ang kanyang takbo at nakapagpreno rin bago pa dumikit sa sinusundang bus. Pero di malinaw kung gaano katagal nakatutok sa cellphone ng driver. Ang video na ito ay pinadala ng isang netizen sa mobility website na Visor. Base sa bus ticket na ipinakita sa video nang galing sa PTEX, ang bus na ito ng Roval Transport. Sa PTEX ko natunto ng driver sa video. Di niya itinanggi na gumamit nga siya ng video game na Clash of Clans o COC sa kanyang cellphone habang nagmamaneho. Pero hindi raw siya naglalaro. Ginanong-ganong ko lang siya sir. Nakabukas ako sa sa COC. Tinignan ko lang. Traffic naman po sir. Kasi tanghali rin, naantok po ang pantanggal yung antok, yung inip. Sabi pa ng driver, nakapila siya sa bus stop ng EDSA Bus Carousel sa Rojas Boulevard at wala sa mismong EDSA Extension sa Maynila. Nasa barrier na po kami. Barrier na? Ng carousel po. Nakapasok na po. Kumbaga nakapila na kami dun. Iniimbestigahan na ng LTFRB ang insidente at maglalabas din daw sila ng show cause order sa driver at sa kumpanya ng bus. Ayon sa LTFRB, posible maharap sa kasong paglabag sa Anti-Distracted Driving Act ang driver. Ang kumpanya naman ng bus ay maaari ring panagutin. Bawal gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. For the bus company naman po, for employing an employee who is negligent, the franchise can be may suspension ng lisensya. Harapin ko na lang po sir yung Mali ko naman talaga sir.
Sinubukan din naming tawagan at i-message ang Roval Transport Cooperative pero hindi pa ito sumasagot sa amin. Base sa Republic Act 10913 o Anti-Distracted Driving Act, itinuturing na distracted driving ang pagsusulat, pagsisend at pagbabasa ng text, pagtawag o pagtanggap ng tawag, pati paglalaro, panonood, pagsusurf at iba pa. Bawal ang mga ito habang umaandar o kahit nakatigil sa stoplight. Hindi naman distracted driving kung hands-free o ginagamitan ng speakerphone, earphone o mikropono. Basta hindi nakasasagabal ang cellphone sa line of sight ng driver o view habang nagmamaneho. Exempted sa patakaran ang mga emergency call o yung nagmamaneho ng emergency vehicle tulad ng ambulansya at fire truck habang gumagawa ng emergency assistance. Ang mga mapapatunayang lumabag ay maaaring pagmultahin na mula 5,000 piso hanggang 20,000 piso. Maaari ring masuspindi o bawiin ang driver's license. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Nagkaroon ng magkaiwalay na grass fire sa tabi ng NLEX sa Pampanga at sa Antique. Tinupok naman ng apoy ang ilang istruktura ng SSS sa EDSA. Saksi si Ian Cruz. Ginulantang ng nagngangalit na apoy at makapal na usok ang mga motorista bago mag-1:30 ng madaling araw ang bahaging ito ng EDSA Kamuning northbound sa Barangay Pinyahan, Quezon City. Nagliyab pati ilang kawad. Mabilis na gumapang apoy papunta sa barak sa loob ng compound ng SSS. Tumulong na sa pag-apula ang ilang empleyado ng DPWH-QC. Nasa harapang bahagi kasi ng kanilang tanggapan ang mga natupok na istruktura. Nakaimbak doon ang mga lalagyan ng diesel at cold mix asphalt. Yung dalawang structure dyan is abandon, no? Abandon stall ng DPWH. Tapos yung isang na di umano ay nadamay is yung janitorial barracks ng SSS. Pero yung property is yung pag-aari na ng SSS. Alas 2 ng umaga na ideklara itong fire out. Ang usok namang ito sa NLEX southbound sa San Simon, Pampanga, nagmula sa sumiklab na grass fire sa labas ng perimeter fence pasado alas 3 ng hapon kanina. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ng pamuno ng NLEX na pribadong lupa ang pinangyarihan ng sunog at pagdating ng pasado alas 4 ng hapon. Malapit na pong ma-fire out, mukhang hindi naman na po kailangan pahintuin pa muna yung traffic. Walang nasaktan sa dalawang sunog na inaalam pa ang mitsa. Mas malaki naman ang grass fire na sumiklab sa tabi ng highway sa Sebaste, Antique, pasado alas 7 kagabi. Ang mabilis sa pagkalat ng apoy sa mga tuyong dahon, kahoy at dayami, pinalala pa ng malakas na hangin. Tumagal ng halos 2 oras ang sunog bago tuluyang maapula. Ayon sa Sebaste Fire Station, itinapong sigarilyo ang posibleng mitsa ng sunog. Pumutok na aircon unit naman ang tinitingnan sanhi ng malaking sunog sa Cebu City kahapon. Magit-100 bahay ang natupok at ayon sa BFP, aabot sa 7.5 million pesos ang halaga ng pinsala. Pahirapan ang pagresponde ng mga fire truck dahil sa kitid ng daan. Para hindi na ito maulit, ipinag-utos ng LGU ang road reblocking sa lugar kung saan nangyari ang sunog. Ang Cebu City Central School ang nagsisilbing evacuation center ng ilan sa mahigit 200 pamilyang apektado. Para sa GMA Integrated News, ako si Ian Cruz, ang inyong saksi. Dumipensa si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson sa mga batikos na walang plaka at conduction sticker ang kanyang sasakyan na natikitan dahil sa pagdaan sa EDSA bus lane kahapon. Sa panayam ng Super Radio DZBB, sinabi ni Singson na pambenta ang sasakyan at kung sino man ang bibili, ang siyang magpaparehistro nito. Nagsagawa raw sila ng test drive kahapon. Itinanggi rin niyang may blinker ang sasakyan. At kaugnay naman sa alok na 100,000 pisong pabuya, sinabi ni Singson na hindi ito suhol, kundi pang engganyo sa mga enforcer na ipagpatuloy ang kanilang trabaho. Sa hiwalay na panayam, sinabi ni Gabriel Go, Special Operations Strike Force ng MMDA, na hindi nila sakop ang tungkol sa blinker at registration ng sasakyan. Sinikap pa namin kunan ng pahayag ang mga hepe ng MMDA at LTO, ngunit wala pang sagot sa aming mga mensahe at tawag. Posibleng pumalo sa 50 degrees Celsius ang damang init sa Dagupan City sa mga susunod na araw. Sa Maynila naman, magiging half day na ang pasok sa mga public school dahil sa matinding init. Saksi, si Salima Refran. Holiday ngayon kaya maraming namasyal sa Rizal Park.
Intramuros at Manila Ocean Park. Para i-treat yung mga kids kasi holiday naman ngayon. Mahilig sila sa mga sea animals eh. Kanya-kanyang setup naman ng inflatable pool ang mga taga-Delpan sa Maynila. Kailangan talaga ng pampapresko, lalo't pumalo sa danger level na 42 degrees Celsius ang heat index o damang init sa Metro Manila ayon sa Pag-asa. Kapag danger level ang heat index, posible ang heat cramps at heat exhaustion. At kung patuloy na mabababad sa init, posible ang heat stroke. Kaya pagdating sa Huwebes, April 11 hanggang May 28, alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali na lang ang klase sa mga public school sa lungsod ng Maynila. Bukod sa NCR, nagtala rin ng danger level heat index ang 11 pang lugar sa bansa. 2 lugar ang nagtala ng 44 degrees Celsius, ang Sangley Point sa Cavite at Dagupan City. Sa monitoring ng Pag-asa, naitala noong March 27 ang 47 degrees Celsius na pinakamataas na heat index sa Dagupan City nitong dry season. Mainit daw sa Dagupan dahil bukod sa coastal area na apektado ng mainit na hangin mula sa dagat, wala rin masyadong puno sa lungsod. Konkreto rin halos lahat ng kalsada. Posible pa raw pumalo sa 50 degrees Celsius o higit pa ang heat index sa mga susunod na araw. Asahan natin kasi naranasan na natin na umakyat yung pagtaas ng heat index natin. So asahan pa rin na nasa bungad pa lang o sa mid pa lang tayo ng tinatawag na yung tag-inod o dry season. Batay sa 2-day heat index forecast ng Pag-asa, aabot sa 44 degrees Celsius ang posibleng damang init sa Dagupan. Nasa 41 hanggang 43 degrees Celsius naman sa ilang bahagi ng Palawan, Occidental Mindoro, Capiz, Cotabato at Cavite. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refran, ang inyong saksi. Mahigit 10 ang naospital sa Kidapawan City sa Cotabato dahil umano sa kinain nilang halo-halo. Ay sa mga pasyente, hapon itong Sabado nang isa-isang isugod ang mga pasyente sa ospital dahil sa pananakit ng tiyan at pagsusuka. Pinakabata sa nagkasakit ay 3 taong gulang. May mga pasyente ring isinugod sa mga ospital sa Makilala, Cotabato at sa Davao del Sur. Sinusuri na ng City Health Office ang sample ng halo-halo na kinain ng mga residente. Iniutos din muna ng lokal na pamahalaan na isara ang tindahan na pinagbilhan nito. Ayon sa may-ari ng tindahan, nakapagbigay sila ng ayuda sa mga nagkasakit pero tumanggi na siyang magbigay ng dagdag na pahayag. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.